Okay. Now, medyo maraming pwede tayong pag-usapan dito. Sa katotohanan lang, kulang ang oras, ano? Pero may naging topic po ako meron akong Bible study sa Australia, sa Filipino community sa Australia, sa Melbourne, and they asked me to speak about Christian mind. And I think I have maraming series yung pag-usap, so hindi natin pwedeng talakayin lahat yon, ano? So naisip ko lang na siguro mas maganda na ito yung pag-usapan natin, itong scriptural meditation. Tingnan mo na. Paano ba ang ano nito, brother? Ha? Left and right. Itong mga arrow. Pasensya na, hindi ako Sandali lang po So, siguro madali namang maintindihan pag pinag-uusapan natin yung kaisipang Kristiyano at ang kahalagahan ng pagbubulay ng salita ng Diyos. So, napaka-basic niyan, no? Napaka-basic na usapin. Pero ito mahalaga. Minsan, alam niyo mga kapatid, may mga bagay na alam na natin at pangkaraniwan sa atin. Pero pag hindi natin napapractice at napapahalagahan, hindi nagiging kapaki-pakinabang sa atin. Samantalang ito yung mga basic na dapat sana laging ganito tayo para ang ating paglago sa ating pananampalataya, ang ating pagsigla sa ating paglilingkod, at kasama na rito yung ating hangarin na maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo sa kabanalan at katwiran ay ma-achieve natin, no? Of course, we will not be able to achieve that here on earth, but we should always be on the way to it. Nasa daan tayo patungo doon sa kasakdalan. Pero hindi mangyayari yan kung hindi tayo magkakaroon ng panahon sa pagbubulay ng kanyang salita. So, ang gagawin natin ngayon dito ay, una, we will be, ayaw, ata gumalaw, pakituruan mo nga ako kasi high-tech to no? Baka hindi kasi ako masyadong high-tech Ikaw nga mag-move, baka ako hindi lang. Ayaw. Okay. So, low-tech po kasi ako no? Kaya okay. So, may tatlong bagay titingnan tayo ngayon. Una, i-define natin basic definition ng scriptural meditation, and then biblical principle, and then yung benefits nito sa buhay natin. Ano ba yung pakinabang nito? And then maybe we will be entertaining questions. Mamaya, no, mayroon kayong mga tanong. No, hindi naman lahat ng tanong kaya kong sagutin, pero kung mayroon kayong mga tanong, siguro ay pwede nating pag-usapan. Una, so yan ang ating, dito iikot yung ating pag-uusap, the basic definition, biblical principle, and benefits in Christian living of the so-called scriptural meditation. So, my definition will be from some of the good authors, no? So, I'll be getting that from some good Christian authors like Richard Foster, no, in his book, The Celebration of Disciplines, The Path for Spiritual Growth. Dinefine niya yung scriptural meditation as the ability to hear God's voice and obey His word. It involves no hidden mysteries, no secret mantras, no mental gymnastic, no esoteric flights into the cosmic consciousness. Now, nilinaw sa atin na pag sinasabing nagme-meditate ka ng scripture, hindi naman ang ibig sabihin nito ay para bang katulad ng ginagawa ng mga nagmamantra, no? O nagkakaroon ng TM, yung transcendental meditation, na ini-empty mo yung mind mo at pagkataas sa lahat ng bagay at kung anong gagawin mo at pagkatapos ay mag-iisip ka lang ng mga bagay na may kinalaman doon sa langit. Something like that. Hindi. Actually, ito'y ability to hear God's voice and obey His word. Now, when I say ability to hear God's voice, I'm not talking of audible voice na may naririnig ka, no? Delikado yan pag may naririnig ka. Pag pumunta ka sa mental hospital, no, tanungin mo yung mga tao ron, karamihan,
Ano ba nangyari sa'yo? May naririnig akong boses eh. Kaya pag may naririnig, isa sa dahilan, baka may problema sa pag-iisip yan, ano? No? So, hindi yun ang ibig kong sabihin na may naririnig ka. Kundi, naririnig mo ang tinig ng Diyos mismo sa pagbubulay mo ng kanyang salita. Yun ang sinasabi rito ni Richard Foster. Now, another definition is from Dallas Willard, the spirit of discipline. Sabi niya, this is scriptural meditation is a discipline of engagement with God's Word. As simple as that. Engagement. So God wants a means to communicate with His people, and the Bible is the vehicle God has provided by His children, in which that must in turn engage that word with serious thought. So, ibig sabihin, we engage our mind. When we read the Bible, we engage our mind. Doon sa mismong binabasa natin, ginagamit natin yung isip natin. Hindi lang ito basta binasa mo for the sake of reading. No? You are using your mind. You are engaging on the things that you are reading. Si Donald Whitney, ito magandang libro ito, Spiritual Discipline. Sana makabili kayo niyan. Alam ko, available yan. Magandang libro yan. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Mumura lang yan. In fact, meron niyang, actually, ang CGM yata ay ni-reprint nila ito, no? Yung libro ni Donald Whitney, no? Pinamimigay na lang. Aba, sa mga pastor. Sorry. Pang pastor lang pala libre. Okay. So sabi niya, ni Donald Whitney, meditation is a deep thinking on the truths and spiritual realities revealed in Scripture for the purpose of understanding, application, and prayer. As simple as that, ha? It is, sabi niya, a deep thinking on the truths about spiritual realities revealed in Scripture for the purpose of understanding. Ang isa sa mga halimbawa ni Donald Whitney, para daw yung mainit na tubig na nandoon sa baso, syempre sa tasa, tapos lalagyan mo siya ng tea bag, no, ng tsaa, no. So, pag nilagay mo 'yon, the moment na nilagay mo yung tea bag, meron na kagad na makukuha yung tubig eh. Pero dapat tagalan mo, yung tinatawag na brewing, para masipsip niya ng gusto at makatas niya ng gusto yung flavor, no? Kung parang sinasabi niya, parang tayo daw, parang yung isip natin, tayo yung hot water, no? Tapos yung tea bag, yung Word of God. So kinakailangan ay sinisip-sip ng ating isipan, ng ating puso, yung mismong salita ng Diyos para maging kapaki-pakinabang at maging makita yung flavor nito ay talagang matanggap natin. So hindi yung basta nagbasa ka. Siyempre pag nagbasa ka medyo may makukuha ka, pero mababaw lang, no? Pero kung tatagalan mo, no, yung pagbabasa mo, pag-iisipan mo ng gusto, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nitong binabasa ko ngayon sa akin? No? Kasi minsan may binabasa tayo. Halimbawa ngayon, I have a series in our church sa Book of Numbers. Imagine mo Book of Numbers, no? Hirap, di ba? Pag binasa mo yun, napakahirap i-preach nun. Pero nag-i-enjoy ako ngayon, sa preparation ko. So, paano mo i-apply itong mga patungkol sa mga Nazirites, patungkol sa mga tabernacle, patungkol sa mga vow ng mga Levites, no? Sa buhay mo ngayon. That would take time, pero when you get the meaning of it and apply it in your own selves, then nakatas mo tulad ng isang tea bag, nakatas mo ng husto kung ano ang meaning ng salita ng Diyos sa buhay mo. What's the point? The point is this. Meditation and contemplation is an active choice that must be guarded and defended in the world of constant busyness. A person must keep one's mind free from the clutter of the urgent and focus instead on the necessary. And as you see, mga kapatid, napakadaming tinig na naririnig tayo sa ating panahon ngayon. Di ba?
At napakaraming umaagaw ng ating atensyon. Nung ako'y nakapunta sa England, nakita ko yung church ni Spurgeon doon sa Metropolitan Tabernacle. At nung panahon ni Spurgeon, uma-attend sa kanyang church, mga 5,000 sa isang service, 5 to 6,000 people. He is preaching without a microphone. No? Without a microphone. Alam niyo ako, sa totoo lang, pag walang microphone ngayon, baka hindi niyo ako marinig. No? Sa totoo lang, ako siguro, sisigaw ako, wala na akong boses. No? Imagine mo yan. Mga tao, no, bakit kaya? Ba't kaya dinig na dinig? Siguro yung acoustic ng simbahan. And siguro, isa pa dyan, talagang focus ng mga tao sa pagkikinig ng araw. Pero ngayon, ang dami nang umaagaw ng atensyon natin. Habang nagsasalita ako, maaaring may nagtitext sa inyo dyan. O meron kayong gustong alamin ano na nangyayari doon sa latest doon sa inyong wall, sa Facebook. At kung kayo ay nasa social media lagi, ay ang dami yung naririnig na tinig. Na minsan, ang lahat ng ito, di ba? Minsan yung tinatawag nating information overload, no? Nawawala na, lumiliit na yung ating panahon at yung ating isip doon sa higit na mahalaga, yung sinasabi niyang necessary. Yan ay ang salita ng Panginoon na higit na magiging kapakinabang sa ating mga kaluluwa at higit na magiging kapakinabang sa ating paglago sa pananampalataya. Ang paalala sa atin sa Bible, Psalms 46:10, be still and know that I am God. Isaiah 30 verse 15, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength. The point is, sometimes we need to pause. No? Sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng ating mga schedules, sa dami ng ating mga kaabalahan, at yung iba naman kaabalahan natin ay maaari natin sabihing lihitimong mga kaabalahan, dapat may panahon tayong tumigil. May panahon tayong huminto at mag-isip sa mga bagay na higit na mas dakila, higit na kapakipakinabang at mga bagay na pangwalang hanggan na magiging totoong pakinabang para sa ating mga kaluluwa. It is true for pastors like me, sometimes there is a tendency and there is a temptation on the pastor not to meditate because he is already preparing a message for Sunday, no? And just like me, I am preaching three times, no? Every Sunday, 3 beses ako nagpipreach, 3 different topic, Isipin niyo yun, no? Tapos may mga Bible study, kaya nga medyo naubos na ho talaga ang aking buhok, no? Maraming buhok na nakakaraan talaga nangyari sa akin. There is a tendency for me not to do a meditation for myself. No? At gagawin ko na lang, I prepare for Sunday. But that's not right. I have to have a time to meditate for myself. Not only for my people, but for myself. No? So we must take time and to still the mind and calm the heart in order to hear the voice of God speak and allow the transforming process of discipleship to take hold. So that's a simple definition or basic definition of meditation. Now let's go to the second heading, the biblical principle. So mabilis yata tayong matatapos. Hindi naman sa nagmamadali ako, no? Baka isipin mamadali yata si pastor. So, gusto kong pakita sa inyo, unang-una, there is a connection between thinking and behaving. Tama ba yon? There's a connection. May connection yung iniisip mo at saka yung pamumuhay mo, yung ugali mo. Laging may connection yan. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Bantayan ninyo ang inyong puso ng may buong pagsisikap, pagpupuyat. Sapagkat nandiyan naggagaling ang lahat ng mga issue ng buhay. So ano yung babantayan natin? Huwag yung puso ng iba. Yung puso natin. No? Huwag mo babantayan yung katabi mo lagi. No? Sarili mo. Mahalaga yan. Kung ikaw,
mapansinin, no? At yung alam ba, ano mo, may mga taong nitpicky kung tawagin sa English, di ba? Yung nitpicking, yung konting bagay lang napapansin, no? Pagtingin sa taas, aba naman tong ano, kulang na yata sa pintura itong ano rito, di ba? Di ba? Ano ba naman tong katabi ko? Marami ganun, marami mga taong maliliit na bagay napapansin talaga, sa totoo lang. Kung ganyan tayo, medyo delikado yan eh. Bantayan natin puso natin. No? Bantayan natin. Pag binabantayan mo ang puso mo, minsan madali mong ma-ignore ang pagkakamali ng iba. Oh, madali mong ma-ignore yung mga ugali ng iba. Pero pag hindi mo binabantayan ang puso mo, ang dali mong mag-react sa ugali ng iba. Tama ba yan? Ito yan. Madaling galaw lang ng isa, may meaning na sa'yo. Gumanon lang, may meaning na. Ang yabang na nandating. No? Something like that. So, keep your heart. Because there is a connection between thinking and behaving. And remember this, brethren, heart here refers not to the physical organ, but to the mind. So, when the Bible used the term heart, hindi yun nandito. Isip yun. No? Heart. Or even, it refers to the whole personality of the individual, or the sum total of all the thoughts and words and works of man. In short, it is his entire spiritual possession. Entire spiritual possession. Yun daw yung babantayan natin. Yung ating pong puso. At sabi rito, because it flows the springs of life, the wellspring of life. So in that, the capacity to live with joy and vigor ultimately comes from within, not from circumstances. So when a person learns how to guard his heart, the joy will naturally comes. No? Kasi alam mo, kagalakan natin, hindi sa paligid. Kung nasa paligid ang kagalakan natin, lagi tayong malulungkot. Maraming nakaka-discourage sa ating paligid eh. Maraming disappointing na bagay sa ating kapaligiran. Ako, personally, sasabihin ko sa inyo, ang greatest disappointment ko sa buhay ko, sarili ko. No, ako. Yun ang great disappointment ko. Kasi, bakit hindi ko masunod ang kalooban ng Diyos? Bakit hindi ko mag-perfect ang mga bagay na gusto ng Panginoon? Ba't nagkakamali ako? Ba't nagkakasala ako? I am so disappointed with myself. That's why I always depend on God. And you know why, brethren? Mahalaga rin yung nakikita mo lagi yung sarili mo. At binabantayan mo ito ng gusto. At isa pang verse, yung sabi rito, ito, familiar na sa atin ito, Matthew 12:32-35, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. You, brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person, out of his good treasure, bring forth good, and the evil person, out of his evil treasure, brings forth evil. So, what's the point? The point is, the natural heart is a fountain of poison representing the condition of his inner being, whereas the regenerated heart or mind that is soaked by the Word of God will produce good fruits of righteousness and goodness. Now, mahalaga ito, no? Alam nyo, yung pinapasok natin sa isip natin, mahalaga lagi yan. Meron kaming kapitbahay na mula nung pagkabata ako, kilala ko na medyo may edad na siya, siyempre matanda na, pantatay din ang tawag ko sa kanya, tatay. Sa pagkakaunawa ko sa kanya, pagkakaalam ko at obserbasyon ko, napakabait niya talaga. Mahinahon magsalita, magalang, mabait. Pagkausap ko siya, lalo na nung naging pastor ako, napakagalang niya sa akin. Now, suddenly nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip, parang nagkaroon siya ng Alzheimer's. Nagulat ako, at nagulat yung mga tao. Walang lumalabas sa bibig niya, puro kabastusan. Totoo. Pag makakausap mo siya, puro kabastusan. Minsan nga, pag masasalubong ko, ayoko na masalubong kasi may sasabihin siyang hindi mo magugustuhan. Anong ibig sabihin?
sa kabila ng kanyang magandang mga sinasabi at magandang pinapakita, meron siyang itinatanim sa isip niya na maaaring kalaswaan noon pa. Na noong may pag-iisip pa siya, meron pa siyang katinuan, napipigilan niya yon siyempre. Pero nung wala na siyang kakayanan, napigilan pa ang kanyang pag-iisip dahil wala na nga siya sa sariling pag-iisip, lumabas na sa kanyang bibig. Pantayan niyo mga kapatid ang inyong mga pag-iisip. No? Lalo na yung mga malapit ng mga dyan, mga nagkakaedad-edad na dyan. No? Kasi hindi natin alam kung anong pwede mangyari na wag na ba siya? This is a serious matter, di ba? Kasi biglang nangyari, nagugulat kami. Na walang puro kabastusan talaga lumalabas sa kanya bibig. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Now, hindi natin, we cannot totally na ma-set free natin ang isip natin sa mga bagay na mali. Nakakapag-isip pa rin tayo. Pero, what's the major thing? Now, what's the big deal in your mind and in your heart? And one way to do that, to make your mind really be whole, is scriptural meditations. Meditate on the Word of God. Because there is always a connection between thinking and behaving. And then, there is a connection between scripture meditation and obedience. Psalms 119, mahaba ito, basahin na rin natin. Salita naman ng Panginoon ito no? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. In the way of your testimonies I delight, as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your words. You see here, knowing, meditating, and storing scripture is the means to attain the goal to keeping your way pure. Para daw maging dalisay ang lakad natin. Hindi magiging dalisay ang lakad natin on our own. Hindi magiging dalisay ang lakad natin sa sarili lang natin na pagsisikap. Dahil makasalanan tayo. Dahil mahina tayo. Dahil marupok tayo. Magiging dalisay ito kung ang ating isip ay laging nakababad sa mga katotohanan ng Diyos. Tandaan natin lagi yan. James chapter 1, verse 25, But those who look into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being not hearers who forget, but doers who act, they will be blessed in their doing. Here's the idea of being blessed by God is connected to doing the will of God according to His Word. No? So, alam nyo, siyempre, iba yung gumagawa ka ng tama, iba yung gumagawa ka ng tama ayon sa Kanyang salita. Di ba? Iba yung gumagawa ka ng mabuti at katanggap-tanggap sa mga tao, pero iba yung gumagawa ka ng mabuti dahil ito'y ayon sa Kanyang salita. Lagi nating i-intune yung sarili natin doon sa katotohanan yun, So, connected lagi yan. And then, yung point ko rito, ito lang, without the power of the Word of God to direct and redirect the mind, the Christian life cannot be lived to the glory of God. And an author by the name of O.S. Guinness, sa kanyang librong The Responsibility of Knowledge, sabi niya, what we do with what we know is what Christian knowing is all about. Ganda, no? What we do and what we know is what Christian knowing. Ang isang taong may talagang Kristiyano ang pag-iisip ay yung ginagawa niya kung ano yung alam niya sa salita ng Diyos. So, pwedeng maging mabuting tao ka, mabait ka, kapaki-pakinabang ka, pero wala kang alam sa kanyang salita. Paano matitiyak
nakatanggap-tanggap ka sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, maraming tao mabubuti, maraming tayong mababait, no? Pero at the end of the day, wala sila sa Panginoon, pupunta sila sa kapahamakan walang hanggan. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. At ang daming ganyan. Maraming mga taong nalulungkot ako dahil wala sila sa Panginoon. Anong nagpunta ako sa Cambodia, na experience yung makipagkwentuhan sa mga tao ron, no? Kasi I think 2 weeks ako doon. Nagulat ako kasi mas kilala pa nila si Jackie Chan kaysa kay Christ. Mas kilala pa nila si Manny Pacquiao kaysa kay Christ. You're from the Philippines, Manny Pacquiao. No? Sabi ko, pag tinanong mo, you know Christ? No. Nakakalungkot, di ba? Para sa akin, napakabigat ng katotohanan na yan. Ako, pag minsan, nasa LRT o MRT, ang dami-daming tao, di ba? Siksikan. Siksikan, di ba? Ako nasakay ako ng PNR yung dati. Kasi yung hinahatid ko yung anak ko sa UST, so sinasamahan ko siya nung una. Talaga siksikan doon, talaga yung mukha mo, yung gagano, no? Gaganyan. So, sabi ko, lubad-lubad dito talaga. Makikita mo, nakaganyan ka nung una. Maya, hindi mo naman alam kung anong pwesto mo dahil sobrang siksikan. At minsan, hindi ko malaman kung maiinis ako, magagalit ako. Saan ba ako magagalit? Magagalit ako sa gobyerno, magagalit ako sa PNR, magagalit ako sa mga tao. Dahil, alam mo, iniisip ko lagi, ilang kaya sa mga tao narito, sa dami ng tao rito, na alam nila na nakakaalam na mayroong judgment day. Hindi nila alam, di ba? Pero mo, ang daming tao, parang mga langgam. Pero, ilan sa kanila nakakaalam na may judgment day? Pag hindi mo nakilala ang Panginoon, di ba? Lugi ka na sa lahat ng bagay. Luging-lugi ka na. Kaya, isang malaking bagay na maintindihan natin yung katotohanan patungkol sa Diyos. At patuloy na maintindihan ito at maipamuhay ito at malaking bagay rito ay yung ating pagbubulay ng kanyang salita. Let's go to the benefits. Benefits in Christian living. So, first, it compels us to a life of obedience. Obedience is not a word people like. It is an idea that the fallen nature is repulsed by, di ba? Especially in our time, obedience. Ayaw ng iba yan. But when we come to Christ, we learn that we ought not only to be like Him in character, but we should obey Him. Diba nung nakilala natin si Christ? Nung nagsimula na, mahalaga pala yung pagsunod talaga. No? Masuwayin ka dati, pero ngayon, masunurin ka na. Hindi nagiging perfect yung pagsunod mo, pero nagkakaroon ka ng hangaring sumunod at gawin kung anong kalooban niya. At yun ang sinabi ni Pablo dito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 9. Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Tingnan nyo, no? Christ Himself obeyed. Bakit kinakailangan niyang gawin yun? Hindi niya kailangan gawin yun. No? Mabubuhay at mananatili ang Diyos sa kanyang katatayuang bilang Diyos kahit wala tayo. Pero dahil sa hangaring matubos niya tayo, sumunod siya. At yung kanyang pagsunod, sabi ni Pablo, have this mind be in you. Gawin nawa, magkaroon din kayo ng ganyang klase ng pag-iisip. So it is when followers of Christ meditate on and apply this passage of Scripture that one is able to understand Christian obedience. We obey. You know why? Because our Savior obeyed. But we love Him because He first loved us. Right. And then, it gives us new sense of delight. Psalms 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Psalms 119, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways.
I will delight in your statutes, and I will not forget your word. And let me quote Jonathan Edwards. Romans 7:22, for I delight in the law of God in my inmost self. Nga, sabi ni Jonathan Edwards sa kanyang memoir. Nagbasa dyan, di ba? Memoir. Minsan di mo maintindihan ng mga English, ano? French ba yan? French, sige. Yung pala naman, di ba, yung sa Scotland, di ba, meron ka narinig Edinburgh. Kasi yung Burgh naman talaga, hindi pala ganun ang basa na Edinburgh. Edinburgh. Ano ba talagang tama sa inyo? Di ba, pag pumunta kayo sa England, ina-Alaska nila yung mga Amerikano ron Yung mga Amerikano doon, sinira yung kanilang English language. No? Totoo yun. Magkaiba yung English nila sa English ng mga American. Marami nang pinalitan. Kaya, ina-Alaska nila. Sabi ko naman sa kanila, pag pumunta ka doon, nawawala yung R Diba? Wala yung R. Where you park the car? Sabi ko, this is the house of the parliament. Yung pala, parliament pala yun. Wala yung R nila. Tayo, pero pag pumunta ka naman sa Scotland, ako po, sobrang R naman doon. Where is Pastor George? No, ba't ba ako napunta doon? Yan siya dahil sa memoir na yan. Sabi ni Jonathan Edward, sabi niya, I seem often to see so much light exhibited by every sentence. Ito sabi niya, and such refreshing food communicated that I could not get along in reading, often dwelling long on one sentence to see the wonders contained in it. And yet, almost every sentence seemed to be full of wonders. See, sabi niya parang bawat salita daw na full of wonder, parang kay Jonathan Edwards. No? Well, I don't know about you. Di ba, there are times na parang boring naman talaga yung binabasa mo. Like Book of Numbers, no? Puro numbers Sabi ko, pagbasahin mo, puro pangalan ng taong walang katapusang mga pangalan. Ano bang mapapala ko rito? Alam mo, tinuruan ng Panginoon Kasi bahagi yan ng salita ng Diyos. Tinuturuan ako mag-persevere. No? Tinuturuan akong maging matyaga. No? Sa pagbabasa sapagkat sinama yan sa kanyang salita. Pero sabi niya, di ba, pag sobrang enjoy niya sa pagbabasa, Jonathan Edwards. No? Sobrang, every sentence, every word. No, this is a good reminder to us, brethren. And then, it inclines our thoughts on the goodness of God and away from the evil of the world. Psalm 119, verse 104, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. You see, brethren, an understanding of the deceitfulness of our own heart is gained by meditating. No? Para makita mo kung gaano ka dumi minsan ng puso mo, kailangan mo magbasa. No? Para makita mo kung gaano ka makasalanan, kailangan mo makita ang salita ng Diyos. Kasi yun ang nagsasabi na may mali ka No? Parang salamin yan, di ba? Sinasabi ng salamin kung ano yung problema sa mukha mo. No? Sinasabi niya kung anong itsura mo. Hindi naman tinatanggal ng salamin yung problema sa mata mo. Di ba? Kung meron ka morning star o kung ano man. Pero yung salamin, sinasabi niya. At dahil doon, gagamitin mo yung kamay mo para tanggalin yung dumi mo. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi, mayroon kang problema
Kaya dapat mong pagsisihan. No? Kapag ang isang tao, hindi nagme-meditate ng Word of God, minsan nagkakaroon ka ng tinatawag na self-righteousness. Di ba? Parang feeling mo sa sarili mo, mas nakakaangat sa iba. Nalalam niyo ba si Pablo? Sabi niya, I am, what? The chief of sinners. Anong ginamit niya salita? I am. That's present tense. Hindi niya sinabing I was. No? Na bakit niya sinabing chief of sinners? Si Pablo ba, mas masama ba siya kay Hitler? Sa tingin niyo? Mas masama ba siya kay Stalin, na tinawag na the butcher of Europe? Isipin na niyo pinakamasasamang tao na nabuhay rito sa mundo. Lagi ko naman hindi ganun si Pablo. Pero bakit niya sinabing ako ang pinakapuno ng mga makasalanan? Bakit? Kasi, pag kinumpara mo ang sarili mo sa katabi mo, hindi mo makikita yon. Titingin mo, mas magaling ka, mas mabait ka, wala ka, ang problema mo lang naman, marites ka. Pero, di ba? Pero yung iba, mas matitindi ang ginagawa nila, di ba? Pero pag tiningnan mo ang sarili mo sa liwanag ng kabanalan ng Diyos, sasabihin mo rin, I am chief of sinners. Tama? Doon mo lang masasabi yun, na ako'y isang puno ng mga makasalanan. So, yan, isang bagay na dapat na maging malinaw din sa atin. And then, it develops right thinking towards peaceful mind. Philippians 4, 8-9. And this is my favorite passage in the book of Philippians, especially dealing with some people with depression. No, we have some cases in our church where I would sit down with them and talk to them. No, and one of the verses na ginagamit ko, this one. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise, think of these things. Sa New American Standard Bible, ang translation ay, let your mind dwell on these things. Isubsob mo, ilublob mo ang isip mo sa mga bagay na ito. Yun ang sabi rito, no? What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. And this is true, brethren. This is true. Now, this is not something quote-unquote na para psychology or what. No, this is true. This is the Word of God. Okay? And then last but not the least, it helps us in forming a biblical world view. Alam mo, the more a person focuses on and reflects on the words of Scripture, the more the mind is oriented toward God in viewing the world. Makikita mo ngayon, you can understand everything in this world. Kaya nangyayari ito. Kaya ganyan ang kapitbahay ko. Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ganyan yung attitude ng taong to. Kaya ganito yung gobyerno namin. Kaya ganito yung mga tao sa paligid namin. Ganito ang sistema namin. Ganito sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Nakita mo? Nagkakaroon ka ng world view na tama. So as God works with the believer to be freed from old habits, learn pattern, cultural norms, and ingrained sin, the mind is able to process what it views as reality from a more biblical basis. So, yun lang, doon nagsisimula na yung family mo mag-improve, di ba? Yung effort to port forth the betterment of the community and workplace. Now you want to do things in your own place of work. Wala yung amo mo na nanonood sa iyo. You still do things, di ba? Sabihin, hindi mo kinakailangang binabantayan o may nakakakita para nagpe-perform ka ng trabaho mo. So, bakit mo ginagawa yun? Eh, iba kasi, di ba? Kung pagkawala ang amo, pabanjing-banjing sa trabaho. Pero ikaw hindi. You just do it because you know that you have a master in heaven looking at you. So, nagkakaroon ng shifting doon sa worldview mo at nakikita mo, ito yung maganda pala. Imagine si John Wesley.
the Wesley Brothers. Nagkaroon ng French Revolution, no? Nung magkaroon ng French Revolution, ang iniisip nila na susunod na magkakaroon ng problema, yung Great Britain. No? So, alam mong ginawa ng Wesley Brothers? Nag-travel sila through their horses, preaching the gospel sa United Kingdom. Hindi natuloy ang revolution. At maging ang mga social scientists, kanilang ina-attribute kung bakit hindi natuloy ang ang revolution ng araw sa Great Britain, because of the effort of the Wesley Brothers to preach the Word of God in their country. Laki ng tinulong nun. William Wilberforce, fighting against slave trading. Imagine mo si William Wilberforce, halos nag-iisa lang siya na nakikipaglaban. Kasi mga kalaban niya sa parliament, puro ang negosyo, slave trading din. Kaya hindi siya manalo-nalo. Pero pinaglalaban niya. Sapat nakikita niya mali na ang mga, imagine mo yung mga Afrika, mga itim, kikidnapin mo doon sa Afrika, di ba? Sa mga, kikidnapin nila yan. Ilalagay nila sa barko. Napanood niyo ba yung Amistad, no? Di ba yung may pelikulang Amistad? Kawawa talaga sila. Pag mga slave, lalagay sila ron. Doon na sila dudumi, doon na sila iihi. Pagka mahina-hina, tatingin na, hindi aabot sa pangpang, tatapon na lang sa dagat. Pagka maganda-ganda, pinagsasamantalahan. No? Pagkatapos, ibebenta nila yan doon. Kaya, di ba? Ano nangyari? Alam niya, this is evil. Hindi siya tumigil. Hanggang dumating yung time, hindi niya na nga nakita halos nang i-abolish yung slave trading sa Europe. It is because yung kanyang worldview ay God's Word. Mga kapatid. Tama ba? So, tapos na ako actually. Pero siguro sa last part, pagbigyan lang ko na ilang practical tips, no? Some helpful tips to practice scriptural reading. First is, set aside a best time for meditation. Now, when we say best time, iba-iba yung best time natin. Na? Merong iba nagigising ng alas 3. Hindi ko kaya yon. Nagigising ng alas 3. No? Yung iba nagigising ng ganito. Yung wife ko, syempre, ng mga bata, may nag-aalaga ng bata. Hindi niya makakapag-meditate ng tatapusin niya muna yung kanyang mga trabaho. Pagka tulog na yung saka siya nagme-meditate ng Word of God. So look for a best time. No? And, of course, yung best time na yan yung best time na kung titingin-tingin sa Facebook, no? Kasi habang ang hirap yung nagme-meditate ka, tinitingnan mo rin yung wall mo. Sino ang tingin, ano nangyayari diyan? Ayan. So, ito yung best time is you turn off your mind doon sa magdi-disturb sa iyo. So, yun ang ibig ko sabihin. Simple as that, no? And then look for a place and practice posture. A posture conducive for meditation. Hindi ito madali. Kasi okay lang yan kung malaki bahay mo, pero kung may bahay na doon na yung kwarto, doon ang kusina, doon ang sala, alam ko mahirap. Pero siyempre, if you try your best na makagawa niyan, a place where you can think or whisper or memorize. I know it's difficult. Mga Puritan writers, they suggest maintaining a posture that is reverent. Whether it be sitting, standing, or walking, or lying, prostrate before the Almighty. I suggest, don't meditate the Word of God na ikaw ay nakahiga. Baka hindi ka na makaka-amen. Bukas na ang amen mo. No? O, don't meditate the Word of God ako na nakadapa. Kasi sigurado baka sunod makikita mo yung Bible mo basa. No? So, mas maganda. Pwede nakatayo. Wala namang masama ron, no? So, talk to God. Siyempre, pag kinakausap mo ang Diyos, no? Pwede ka magsalita. Pero wag mo namang, siguro, kung hanggat maaari, yung walang nakakakita. Kasi baka, kung anong isipin nila, ano na nangyayari sa iyo. Di ba? Thank you, Thank you rito sa tubig mo. Okay. And then, write the basic meaning and application of the passage in your own words. Keeping a journal doon sa spiritual discipline ni Donald Whitney.
nag-suggestion you keep a journal. Keeping a journal of meditative times with the Word will help chronicle growth and provide encouragement when viewed over the course of time. Yung sinusulat mo, ano natutunan ko rito sa verse na ito? Sinusulat mo over the course of time, pag binalikan mo, ay, no? Kasi pag binalikan mo yun, iba na rin yung, pag binasa mo, iba na rin yung meaning sa iyo ngayon, ano? So maraming application. Isa lang ang interpretation, remember that? Pero maraming applications. Ha? So, ang Bible, isa lang. Hindi maraming interpretation, pero isa lang, maraming application na pwede tayong makuha from that. Medyo maganda i-journal natin. O ngayon, hindi mo na kailangan gumamit ng ballpen, di ba? Sa notepad na lang o sa computer, pwede mo nang gawin yan. And then, maganda itong huli, practice accountability. It means, sometimes, you need others to help you understanding your text. Diba? At maganda rin yun, yung minsan, di ba, pag nagbabasa ka, parang di ko yata masyado maintindihan to. Tawagan ko kaya si Kuya Joey. Tawagan ko kaya si brother, si sister. Ano ba ibig sabihin nito, no? And sometimes it takes humility, no? Ano ba naman? Tawag-tawag ka pa, no? Di ba naintindihan? No? Hindi, alam mo, minsan, kahit na tayo, mga nag-aaral. Ako, meron akong tinatawagan. Meron ako kaibigang pastor. Every time na lang na meron siyang hindi maintindihan, tatawag niya sa akin, bro, ano ba, sa tingin mo, ano ba ibig sabihin itong verse na ito? Papaliwanag ko naintindihan ko rin, ano? Pero ganun din ang ginagawa ko sa kanya. Practice accountability. The way a person applies scripture to all of life is best learned in a worshiping community. No? When left alone with their ideas, people tend to be shaped by personal bias. Kasi baka, di ba, mali pala yung pagkakaunawa mo pala, sarili mo lang yon. Maganda rin consult mo or commentaries, di ba? You have your commentaries or what. Kung merong, marami na ngayon sa computer na pwede na kayo magtanong. So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin. Don't hesitate to ask other whom you think can help you to understand the passage well. No? Remember these verses. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Hebrews 10:23-25, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So let us practice scriptural meditation. Mahalaga ito sa buhay natin. No? Yung kinakausap ka ng Panginoon. Siguro yung iba gusto ko, naririnig ko kasi, gusto ko malakas na tinig. Di basahin mo ng malakas yung Bible mo. Di siguradong makikita mo na kinakausap ka ng Panginoon sa isang malakas na tinig. So, dito lang ako magtatapos. Marami pa akong pwede sabihin kasi tinitingnan ko yung oras. Baka kasi merong ibang simbahan, lumulubog yung yung pagka tumatagal na. May kasabihan tayo, di ba? Siya nagsasalita ng maikli ay maaanyayahang muli. Gusto kong maanyayahang muli, kaya gusto kong mag-isa ng maikli. Meron po ba kayong gustong itanong o mga comment o mga additional thing na gusto niyo sabihin? Ay, sige po. share ko lang po, there was a time na nagbabasa ako ng isang book ni A.W. Tozer. Sabi niya, kung ang bahay mo ay maliit, maglagay ka ng isang silya and sabi mo sa family mo, pag nakaupo ako dito, huwag na mo kausap, I'm meditating on the Word of God. So ang background of this, how can you manage yung meditation place mo kung ang bahay mo ay maliit? Yon. So, maganda suggestion yun, ha? No? Siyempre, kakausapin mo yung pamilya mo. No? Pero siyempre, yung mga maliliit na bata, ay wala din natin kaya yan. Pag sinabi mo naman sa bata, huwag mo akong lapitan, lalapit talaga yan sa'yo. No? Pero, doon sa mga may isip na, sa nakakaunawa na, ang gandang suggestion yun ni A.W. Tozer. Salamat po. Sige, meron pa po na...
Sige po, sister. Meron po bang difference between biblical na personal Bible study mo tungkol sa biblical meditation? May pagkakaiba mo ba? Well, I don't think may pagkakaiba. Pwede ko sabihin, may pagkakaiba at walang pagkakaiba. Depende kung bakit ka nag-aaral ng Bible. Halimbawa, kung nag-aaral ka ng Bible dahil gusto mong i-share ito sa family mo, o nag-aaral ka ng Bible, gusto mong i-share doon sa mga women's na tinuturuan mo, no? Of course, may difference yun. Kasi pinag-aaralan mo yun para ituro. At kinakailangan mong mag-meditate para sa sarili mo. Pero kung personal na pinag-aaralan mo yung Bible, dapat pinag-aaralan mo yun meditatively. Now, you are also studying the Word of God, meditating. You will not only think of the information that you can get from what you are reading, you will also see how the Lord is speaking to you. You reflect upon it, and then you ask questions like, ano ba yung mga question na magaganda? Ano ba yung tinuturo sa akin ito ngayon? Ano ba yung kasalanan na maaaring kinakailangan kong iwasan? Ano ba yung pangako na dapat kong panghawakan? Mga ganon, di ba? Yung mga basic na tanong na ganyan. Ano ba yung mga katotohanan na dapat kong tayuan? No? Ano ba yung mga mali na dapat kong ituwid batay dito sa binabasa ko na kanyang salita? So, tinatanong mo yon as part of reflections and meditation. And I believe when you do a personal study, you should also do it meditatively. Sige po. Meron ba? Sige. Kuya. Yung UH movement is a growing group. Ginagamit ko yung term ng contemplative prayer. And how does it differ yun sa atin? Meditation and contemplative. Kasi meditation, beyond the scripture or without the scripture, is part ng liberalism. Kung meditate ka, pero hindi talaga sa scripture. But there are Christians now using contemplative prayer, contemplative Bible discussion. So, sinabi mo kanina, yung UH movement is growing in that situation. Yeah, I'm aware of that. It's a simple thing that the meditation, the Christian meditation should always be a meditation in the light of the Scripture. No, it is not a meditation on the thing that you want to think of, whether it is good thing or a bad thing, di ba? Minsan, may mga tao nagme-meditate sa mga magagandang bagay, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Now, that's also contemplation, di ba? You go to a certain place, ang ganda-ganda, and you praise God for it. No? It's not bad, but it's not scriptural meditations, no? Scriptural meditation is you have the Word of God, no? And then you reflect upon it. So, maraming, although hindi ako masyadong familiar dun sa mga ginagawa talaga ng mga gumagawa ng mga contemplative na bagay, ang aware ako doon sa mga monghe na pumupunta sa mga kuweba, pupunta sa mga templo. Na nagpunta ako sa Cambodia, makakita mo, ang daming mga monghe talaga ron, no? Talagang, 'di ba, they spend time of course, yun ang ginagawa nila kasi sa kanila yung contemplation may kinalaman din daw yun sa physical healing, no? May kinalaman din daw yun sa sigla ng katawan at healthy mind, ano. Pero I believe, bilang isang Kristiyano, ang paraan para maging healthy lagi ang pag-iisip natin, punuin natin ang salita ng Diyos ito. Yun lang siguro pwede ko masabi dyan sa bagay na yan. Lang po ako. Sige po. Salamat po ako sa Lord dahil doon sa devotion, sa aming group, sa CRC group, early in the morning at 4 o'clock, meron ako nababasa doon sa group namin. So, binabasa ko yun. And may mga times, so wala pang dumarating ng 4, awake na ako ng 4. Oh. Meron pong other kay pastor, I have to call her, pastor, ay binigay niya yung, I forgot
basics na yung list of the Bible, book of the Bible, every day, 4 books yun. So I wrote it, and tinatart ako sa aking calendar kasi hindi kami 10 books ngayon every day. So, may guide to always go back to Scripture. Yeah, maraming ways, no? At maraming mga paraan. Saka hindi rin natin pinag-usapan dito yung time. Ang mahalaga yung quality of time. So, alam ko, lalo na sa may mga anak, no? Talagang medyo mahirap para sa kanila yan. Pero, like, my example is my wife, no? Pagka tapos na yung mga trabaho niya, marami siyang ginagawa. Doon yung time na nagpe-pray siya, nakikita ko na nagbabasa siya ng Bible. Pero hindi siya nakakasabay sa akin, syempre, hindi niya kayang gawin. Pero we have a family devotion, of course. Meron kaming family devotion. Pero iba pa kasi yung family devotion saka yung personal devotion. Maganda po yan, maganda yung suggestion yun. Okay, okay na po ba? Wala na kayong gustong... sige po. I have to say na pag nagbabasa tayo, correct me if I'm wrong na. Kung nagbabasa tayo, any position, pwede kong magbasa ng word of God, kung pwede ng word of God. Any position. Any position na sa tingin mo makakatulong sa'yo para maging awake ka, no? Kasi, di ba, kung halimbawang nakahiga ka, baka makatulog ka. So, any position na makakatulong sa'yo na maggising yung diwa mo. Yun ang ibig ko sabihin po. Siguro yung any position natin, walang revelation sa the word of God. Walang paggalang sa satanan yun. Once na yung the Bible. Kaya pag meditate ka po, kaya talaga nasa position, nasa condition ka, may tayo na nagpapabasa mo ng word of God. Kaya kailangan po may paggalang. Ano po ba ang posisyon na pwede nating sabihin kagalang-galang sa harapan ng Diyos? Okay. Aha. Before read the Bible, sabi mo, pray ka muna. Apo. Ganun po yun. Oh, okay. Kasi lagi ko nga po sa inyo, mas kinagtataka sa ako, susunod ka lang. Baka pagkagising mo, baka may Bible mo. Di po ba? Opo, yun yung sinasabi ko. Ang sabi ko kasi, anumang posisyon na magiging makakatulong para maging gising ang iyong diwa at hindi ka mahulog sa anumang pagkaantok o sabihin na natin na pagliliwaliw ng iyong isipan. Ako ay personal po, nasasabihin ko na hindi naman kinakailangang nakaupo lagi para masabi mo na kagalang-galang yan sa harapan ng Diyos. Pwede kang nakatayo, katulad ko, nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. No? At pwede rin naman yan na, of course, pwede ka rin, anumang posisyon, sa tingin ko, na hanggat ang iyong isip ay matutulungan para maging in tune sa kanyang katotohanan, ay gawin po natin. Kung sa tingin mo, kung ikaw ay nagbabasa ng merong iba nagbabasa ng medyo nakaganyan, medyo nakalinang ganyan, at ayun ang paraan mo para magising ka. Meron mga ganun eh. Alam mo, halimbawa, parang yung nanay ko ngayon, nahihirapan siyang humiga at mas tama sa kanya na nakayuko na ganyan. So, yun ang magandang posisyon sa kanya. So, kung magbabasa siya na nakaganon, palagay ko hindi naman siya nagpapakita ng kawalang-galang sa salita ng Panginoon. So, yun lang po. Ako, I read my Bible when naglalakad ako. Nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Nakikinig nga ako eh. Yung audio. So, I also listen to the Word of God. Meron, di ba, sa mga cellphone natin, may mga audio na. So, while driving, I don't think I'm dishonoring God. I want to listen to the Word of God. So something like that. So, any position that will make you awake, that will make you in tune in your meditations. Yun lang po.
Iba kasi yung mga, gusto ko lang sabihin, iba-iba mga practice. You know, may mga church, like sa prayer meeting, pagka may nagpipray, tumatayo. Diba? Tumatayo yung nagpipray. Meron naman hindi. I don't want to judge them na hindi sila nagpapakita ng paggalang. But that's their practice, that's their culture. No? I've been in many churches, kita sa maging nung napunta ako sa ibang bansa, they pray na nakaluhod, no? No? Sila ba'y mas sacred kaysa sa atin na nakaluhod sila? Na iba na nagpipray na nakaupo, may nakatayo, no? May nakataas ang kamay. I don't see anything wrong with that. No? Wag mo lang didiktahan niyo ibo. Taas kang kamay, taas lahat tayo. Wag naman. Kung gusto mo magtaas ng kamay, taas yung kamay mo. No, pero wag mong i-demand yan sa ibang tao. So, yun lang ang ibig sabihin. So, at the end of the day, brethren, the Lord looks at the heart. No? Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Tapos na yata. Ay, sige po. Sige po. Would you advise, Pastor, na kapag nag-meditate ka, meron kasi gusto ka na topic or teaching para mas systematic on yung personal meditation? Well, iba-ibang approach, no? But personally, I do my reading sa Bible consistent, chronologically. Ibig sabihin, I read from the Old Testament, I read from the Old Testament and then to the New Testament. So I read Old Testament, sometimes 1 or 2 chapters or 1 chapters, and the New Testament din, para sabay-sabay na natatapos. Parang katulad sa church namin, sa bumaga binabasa namin yung Old Testament, sa hapon binabasa namin yung Old Testament. Pag natapos na yung New Testament sa hapon, pupunta siya sa umaga. Yung Old Testament, pupunta naman siya sa hapon. Ganon, ginagawa namin. Sa buong Biblia, nasabay-sabay nyo. Kasi kung nasa Old Testament, ang tagal nun. 39 books yun eh. Di ba? Bago ka makarating sa New Testament, kakanakala, pinagsasabay mo yun. So, ako, palagay ko magandang practice yun. Sa family devotion namin, we started reading, alambawa, noong mga bata pa yung mga anak ko, maliliit pa, o kung bagong kasal ako, nagbabasa kami ng isang verse lang sa Book of Proverbs. And then we meditate 1 verse. Kami dalawa ng misis ko. O ano mga, just 1 verse. Diba? So, yun po. Iba-iba yung approach, no, na pwede natin gawin. Marami rin mga helpful materials na you can find in the internet, the way you read, diba? Meron mga ibang mga suggestion kung paano. Pero ako personally, hindi ko gusto na pinapwersa yung mga tao na basahin nila yung buong Biblia sa buong isang taon. No? Kung kaya nyo gawin nyo. Pero kung ikaw pastor, dapat binabasa mo, di ba? Pero kung kung mga membro, hindi mo kinakailang pwersa, sapat iba-iba yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. No? Iba-ibang sitwasyon. So, basta binabasa mo at may quality time ka sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. So, mas maganda pa rin yung you read the Old Testament and then at the same time read the New Testament. That's, I think, one of the best thing na pwede natin magawa. Okay? Last. Anong ibig sabihin ng pananahimik? Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid, sa pagtanggap niyo sa akin dito at pakikinig ng salita ng Panginoon. At it's really good to see you all, to see your faces, and hope to see you soon sa ibang pagkakataon naman. Now, hindi ako, biro lang yung kanina, ha? Biro lang yung kanina. Okay na? Let's pray. Aming Ama, thank you for the way you have sustained us, the way you have blessed us, and indeed, thank you also for the way you have
save us through the Lord Jesus Christ. Thank you for many blessings that you have given us so that we can live a life that is pleasing to you. And the means of grace na ibinigay mo sa amin, meditations, help us to be faithful. Help us to find time to it. Bigyan mo kami ng tulong na gawin namin ito for our own good, for the benefits of our souls, so that we will continue to be like Christ, to be continue to live a life that is pleasing before you, so that we can have a worldview na consistent and in accordance with your truth. Alam namin mahalaga ang pagbabasa, pag-meditate, lalo na nabubuhay kami sa isang mundong magulo, sa isang mundo na komplikado, sa isang mundo na kailangan namin lagi ng lakas at katatagan upang maharap namin at iba't ibang mga tukso na humaharap sa aming na dumadating sa aming mga buhay. We live in these wicked and perverse generations, and we pray that you help us, Lord, to really persevere, preserve us, Lord, in the way of life, and that we may continually be on the track towards Celestial City. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa biyaya mo sa amin, pagpapala mo sa amin, paglingap mo sa amin, at sa iglesyang ito. Pagpalain niyo sila, tulungan at pagbigyan ng katatagan at paglago ang bawat isa. Tawagin ang mga makasalanan na lumapit sa inyo at manampalataya sa inyo, at makita namin na mas marami pang maliligtas sa pamamagitan ng ministeryo ng Christ Redeemed Church para sa kalwalatian ng iyong pangalan at para sa kabutihan ng bawat isa. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid.